What's up mga Gaginatics? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. Uy, Toshi, alam mo ba, Mm. hmm, ano bang araw ngayon? Oh, madali na, madali na. Madali na akong mainis. Mapikon. Hindi, madali na yung Father's Day, di ba? So, Ah. syempre, bigyan naman natin pugay yung mga, yung mga responsible na father, di ba? At yung mga nanay na So, pupurihin tumatayong natin yung... tatay din sa Oo, kanilang so, mga anak. pupurihin ka namin, Kuis. Uy, syempre, wag Ikaw naman yung siya. tatay na kasama namin eh. Wag naman siya. Wag naman. Kayo naman Yan talaga. Syempre, syempre pag-usapan natin ng ating mga tatay. Hindi naman Mm. atin na tatay, pero lahat ng naging ama. Lahat ng ama Yung sa buong mundo, di ba? Ganon. mga At batang syempre, ama. Ay, mali. hindi, mali. Iba Hindi, mali. Sorry, sorry, yun. sorry. Sorry, sorry, Iba sorry, sorry. yun. Yun. Simulan na ang tawanan na may kasamang kabuluhan. After this intro. Halina at Wala na sumahan. yon. Ay, wala na pala Yun. yun. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, faith at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mong puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi. Yun. At syempre, kasama pa rin natin si Angie na hindi pa nagpapalit ng damit 2 weeks na. Di ba? Pare-parehas lang naman tayo. Oo, hindi pala. At least kasama na natin si Angie na hindi nagpalit ng damit, di ba? Oo, may kadamay na 2 weeks tayo. na siya. Yun. At kasi kami po ay isang anime. Pagbukas ko dito sa Yun. cabinet ko, pare-parehas lang na damit yan, loob. Yun, tama. Sa tingin nyo, di ba, kung may isang tao na bihirang mag-open up, pero laging nandyan, sino yun? Sa tingin nyo? Papa? Papa? Pa? Ano to eh? Yung ano to eh? Johnny. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating sugar. No, No, Papa. Papa. Ay, nako. Siyempre yung mga tatay natin, di ba? So, ano ba ang ibig sabihin ng haligi sa bahay or sa pamilya? Toshi. Ano, pag tutumba na yung bahay, siya yung mag-ano. Wag, mali. Kumbaga siya yung talagang sabihin nating, paano ba yan? What's the word? He holds the family together. In English ko na lang. Yun. Ah, Galing. Kasi 'di ba kadalasan kapag may grabe na yung problema ng household na kapag may mga challenges na Mhm. andyan yung mga tatay or yung mga tumatayong tatay bilang yung nagpapalakas sa pamilya. Mhm. They keep them together, no? Yun. Sa'yo naman, Angie. Anong Hindi ibig ko nga- sabihin? Hindi ko alam ano yung haligi till before this episode. Foundation. Foundation. In English. Foundation. So, so, in terms of
yung team Father's Day, siya yung foundation ng bahay, parang Mhm. ganun. Mhm. Okay. Oo. Yun yung thoughts Hinahalo ko. siya sa pundasyon. No? So ano siya, ano ba yung foundation sa when it comes to sa Nag- family? Pag sinabing foundation siya. Siya yung nandyan, like, he's always there for you kung may problema, may nangyari sa buhay, dyan ka babalik sa kanya. Yung, ano mo, nag-freeze ata si ano. Hindi, okay na siya. Kanina Ah, lang. Yun. Sa akin naman, syempre, sila yung sandigan. Sila yung sandigan na hindi magigiba. Di ba? Yun. Yun. Ako Sa ang scouting yun eh. sandigan, hindi Sandigan, hindi magigiba. magigiba. Bigla ako naisip yung kantang yun eh. Yun. So, siyempre yung haligi. Yun. Pag walang haligi, walang ilaw. Di ba? Si Toshi na wala na naman. Yun, okay na. Dito ako, gumagalaw ako. Sadyang, ano lang, pag nagsasalita kayo, I don't move much. Okay. So, lahat ba ng tatay automatic strong or napipilitan lang maging strong? Toshi. Hindi naman lahat. Ganito lang masasabi ko. May mga tatay na hindi worthy na tawaging tatay. They are just fathers by blood. Pero hindi nila ginagampanan yung responsibilidad ng pagiging tatay. Tapos may tatay din naman na talagang kahit sobrang hirap na ng pinagdadaanan ng pamilya, kayod pa din ng kayod. Kasi syempre, hindi, well, society views it na ang lalaki yung dapat na malakas palagi sa pamilya and other stuff. Parang lang talaga. Sila yung talagang nagpapalakas sa pamilya na hindi crumble under pressure or sa kung ano mang problema. Yep. Kabagay. Ikaw naman, Angie. pa-repeat ng question. Lahat ba ng tatay automatic strong or napipilitan lang na maging strong? Hindi naman lahat. Dami ko naririnig na hindi present yung tatay nila sa life nila. Kung gusto talaga niya, if he wants to be part of the kid's life, that's his choice. And then, hindi naman sila mapipilitan. Kung ayaw nila, ayaw. But also, they're not strong for not sticking around their kid's life. Sabagay. So, kung malalaman nyo kasi mga gaginatik, sa Pilipinas kasi talaga, di ba family-oriented ang mga Pilipino? So, sa Pilipinas, kahit nga magulo na yung pamilya, nagsasama pa rin, di ba? Kasi, para yun sa mga anak. For the sake of children. Oo. Pero iba rin naman pag dito kasi sa US or sa abroad, iba rin yung nila. Hindi sila masyadong family oriented. Kaya magkakaroon ng maraming broken family. Minsan nga yung tatay meron ng third family, ganyan. Sa sobrang dami, 'di ba? Kasi nga Salamat nga kung hanggang third family lang. paano kung buong barangay? Lipat-lipat siya ba? Ay. 'Di ba? So talagang iba pa rin naman. Kaya pero nasa Pilipinas nga tayo. Siyempre, Pilipinas ang Pilipino tayo. So maging masaya na lang tayo or maging proud na lang tayo na yung lahat ng di naman lahat, pero yung iba sa mga tatay natin ay talagang nagpapakatatay talaga. Yun, 'di ba? So ikaw, Toshi, kailan mo huling nakita ang tatay mo na huminto lang at umupo lang talaga? Nung last niyang uwi. Which is year 2024? If I'm not mistaken. Oo, last nilang uwi. Kasi syempre sa Spain wala man talaga siyang panahon or oras na lang talaga like magpahingang umupo lang kasi
'di ba ang isip ang mga magulang natin, ang iniisip niyan palagi kung paano sila makakapag-provide sa pamilya. Never yan Tama. nag-ano na ano, parang pumunta sa ibang bansa para mag-ano lang, mamasyal lang, mga chill-chill lang. Ang purpose lang talaga nila, ang tingin lang talaga nila and purpose lang talaga nila is magtrabaho para sa pamilya, para may pangkain, may maipadala. Yeah, tama. Ikaw naman, Angie. So, Ay, sorry. Sorry, pinutol na kita. Cut. lagi na lang. Ikaw naman, Ano na Angie. yan? Last time, probably nga last month, kasi nandito yung pamilya ko from Canada. So, short vacation din yung daddy ko from work. Pero, alam ko, mahirapan din siya mag-break kasi kung wala siyang trabaho, wala siyang income, yun siya nahihirapan. So, ayaw niya talaga nagbe-break, ganun. Pero maganda din para sa kanya kasi matanda na rin. Kailangan mag-relax muna, mag-enjoy with family. Pero nahihirapan din kasi, alam ko, 2:00 ng umaga, trabaho na yan agad. Ooh. Oo. Okay. Hanggang like lunchtime, ganun. Mhm. So, it's very rare na nakikita ko siya na nag-relax lang, nang hindi nagigising that aga, ganun. Ako kasi parang ayoko mag-joke, Toshi. Pero totoo naman kasi talaga. Like, Oo. gagawin ko sana in a funny way na ayoko kasi yung papa ko relax na talaga. Natural. Matakot ka pag bumangon pa yun. Sorry. Kasi Angie, yung father ko nga, second grade pa lang, namatay na. Kasi nga, meron siyang cancer of the bone. Pero, yun kaya nga natawa ko dito sa tanong na to. Sabi ko, parang, sasagutin ko pa ba tong tanong na to? Kasi nga, di ba? Pero, nung time na yun, okay, naman siya. Kasi may business kami nung time na yun. So, talagang, siya nakikita ko rin siyang nag-aasikaso siya talaga at inaalagaan niya kami nung bata pa kami. Yun nga lang, nung naano na siya, nung nagka-cancer na siya kasi yung kinamatay po ng father ko ay cancer of the bone. Yun, yung makikita mong lagi na lang siya nakaupo, tas laging masakit yung yung sa may knee niya. Kasi yung sa gilid nun, dun yung tumubo yung laman na nagkakos ng cancer. Parang ganun. So, yun nga, okay naman yung father ko. Siguro kung buhay pa siya ngayon, okay naman. Maging okay naman siguro kami. Parang ganun. And then, paano nagpapakita ng love ang mga tatay na hindi expressive? Makikita mo naman yan sa sa mga ginagawa niya para sa iyo na kadalasan na na-overlook ng mga anak. Mhm. Yung mga simpleng pag may kailangan ka, kahit di ka magsabi, siya yung nagpo-provide. Dun pa lang pinapakita na kaagad ng tatay mo na mahal ka niya. Kahit di niya sabihin yan. Ikaw, Ange. I agree. Sa actions talaga. Like, personally, yung tatay ko, hindi naman talaga expressive na mahal niya ako. Pero, alam ko, kung nagtatanong siya about ng kotse ko, kung okay lang ba, or nagpa-oil change na ba ako. Alam ko yun yung way niya na sabihin na, mag-ingat ka dyan, take care of yourself and things dyan. Sa actions niya lang talaga. Ba't parang naiyak ka? Ayan. Wow, pinaiyak na si Angie. Sa akin naman, ako na lang, hindi na ako mag-ano kasi, yun nga, so ako na lang, parang ganun. Hindi kasi ako expressive na tatay. So, kasi nga, pag yung, kunyari, yung asawa ko is, ang ginagawa kasi namin ng asawa ko, kailangan namin, parang, good cop, bad cop ba? Na pag nag-ano kami, hindi pwedeng lagi naming pagkaisan yung anak namin. Kasi
mali yun. Which is mali yun. Mm. Kunyari, alam naman namin na mali, pero kailangan, isa lang yung magsasalita. Mm. Pero, kunyari, may iba't iba kaming opinion, syempre, doon na lalabas yung bad cop, good cop. Na, wag mo ipaparamdam sa anak mo na mali siya. Parang gano'n na, maling-mali talaga siya. Kailangan merong, may matututunan niya kung bakit niya ginawa yun, na bakit mali yun, parang gano'n. Hindi yung kunyari asawa ko nagbunganga na sa anak ko, tas ako magbubunganga pa, di wala na. Ano na? Maski Natos ko na lalayas pag ganyan ka. natos na yung anak ko, parang gano'n. So, ako kasi hindi rin ako expressive kasi nga ayoko yung pakita na parang sabi niya, ay, sobrang bait pa lang papa ko, parang ganun. Dapat, pa rin ako, parang nagpapaka-strong pa rin, parang ganun. Para sa bahala na yung asawa ko, siya na yung nun. Para sa akin kasi, bahala na yung asawa ko sa anak namin. Parang sinabi, bala ka dyan. Hindi, bahala na siya yung asawa ko sa anak namin sa pagpapalaki. Ako parang support, and then hindi ako magbibigay ng expression. Kung kunyari birthday niya, iso-surprise ko na lang siya, parang ganun. Pero hindi yun yung lagi-lagi na lagi kang meron sa akin ganito, pag mataas grade mo, hindi pwedeng ganun. Siyempre, may tinatawag tayong reward. Wala, gusto ko ganun eh. Maganda. Kami naman. Wala ko, gusto ko Yun. ganun. Kaya yung anak namin ay natutong mag-ipon. Kasi nga, sabi ko sa kanya, Kasi kuripot ang dati. hindi, kasi sabi ko sa kanya, mag-ipon siya, kunyari, kasi nagsasabi siya, gusto daw niya mag-Disneyland, Hong Kong. Sabi ko, Wow. mag-ipon Ilang ka. piso-piso yan. Kasi hindi naman napupulot yan. Uy, ayoko naman sabihin yung pero nakaipon siya ng bongga. Oo, ng bongga yung anak ko. At ang nakakatawa dito, tinatanong ko kasi yung asawa ko, uy, alam mo ba kung saan nakalagay yung pera? Tapos sabi, ang galing daw ng anak namin dahil hindi daw, ang tagong-tago daw talaga yung kung saan yung pera. Parang ganun. So, okay. Sinabihan okay. si ate, Hindi mo to makukuha, mami. Oo. Di ba? May mga bagay ba siyang yung mga tatay natin na ginawa na para ma-realize mo lang na late na love pala yun yung ginawa niya? Ikaw, Toshi. Sa akin wala naman din ako kasi ako masyado nagke-question sa ginagawa ni Papa, lalo na ngayon na din naman ako, naiintindihan ko na din naman yung mga actions niya kung bakit siya naging stricto sa amin. Kaya sa mga inaano niya sa amin, simula nun di na talaga ako nagke-question. Tinatanggap ko kung ano yung mga kasi alam ko naman na yung mga ginagawa ni Papa sa amin is may rason. Ikaw, Angie. Yung while I was growing up, hindi naman kami sobrang close ng tatay ko. Alam ko nandyan siya kung kailangan ko like advice or may nangyari sa buhay ko. Mhm. Pero, yun lang. Like, andun lang siya. Sa akin naman kasi yun nga, ayoko nga kasi magbigay ng para ayoko pakita na malambot ako. Pero malambot ako. Tao eh. Gago. Gagi talaga. Hindi, yun nga. So, yung parang tough love na lang ba? Pero di mo ka rin kasi magawang yung tough love na yun kasi nga, una-una babae yung anak ko. Diba? Pero kung lalaki yan, baka nabugbog ko na joke. Joke lang. May nakikinig na pulis dito, 911 agad, no? Tangina. Pero yun nga. Saka,
yun, so sa papa ko rin, grabe yun pag kasi nga, di ba, laking millennial ako, iba naman kayo, parang ganun. So, kami, nung matatanda ko nung bata pa kami, pag nagkakasakit kami, kailangan namin uminom ng gamot, di ba? Tapos, pag ayaw mong uminom, meron siyang daladalang kasi meron kaming mga coconut tree, di ba? So, ang nangyayari, alam mo yung kahoy ng coconut? Meron siyang hawak yun, stick yun. Tapos, pag hindi ka uminom, mapapaluin ka. Ganon. Ganon kami palaki nung bata pa kami. Tapos, nabuhay kami sa, ano tawag doon? Tawag dito yung mga dahon-dahon? Herbal medicines. Yun. Hindi kami buhay herbal nasanay. ba? Oo, buhay herbal. At kami ay lumaki sa mga Dr. Kwak-Kwak. At hindi kami, siguro Yung, na yung may hospital. kandila tas plato, Oo, yung ginaganyan. Kunyari, ay, wala kasi akong manong, parang Tas, basta meron siyang ito na. Yan. Para sa kalaman ni Angie, ganito kami nung kunyari may kandila. Tapos, ito yung plato. Lalagyan niya muna niyang langis. Tapos iilawan niya ng ganyan. Tapos, na niya, ilaw. Babasahin na niya. Na, ikaw, kaya ka nagkasakit kasi nagpaulan ka. Which is, parang, nung bata ka, sabi mo, ay, ang galing niya, alam niya. Ganun. Tapos, eto pa, nagkaroon kasi nun, parang sumakit yung pantog ko. Parang ganun. Tapos, ko. So, yung parang hindi ko maramdam yung sakit. Tapos sabi niya, ikaw, naihian mo kasi yung duwende. Parang ganun. Gawa ganun sila. Ay, mga ganung... Pero alam mo naman, yung mga faith healer bang tao sa kanila? Hindi eh. Hindi ba sila faith healer? Toshi? Hindi ba sila faith healer na tinatawag? Yung mga katulad nila. Faith. Faith? Parang Hindi, di ba? naman. Hindi. Kasi iba yung inaano nila, di ba? Pero Iba yun. nagdadasal din naman sila, pero may mga orasyon kasi silang ginagawa. Tapos yung kunyari, di ba, Ange, yung yung plato, yung uling doon, yun yung ilalagay dito sa'yo. Dito sa noo, dito, tas sa paa. Parang ganun. Tas magagaling ka na. Parang ganun. Pang Pero, protection. parang parang sinasabing placebo effect na lang, na pag naniwala ka talaga, mangyayari naman. Parang ganun. Ganun kami nung bata kami. Siguro, in-hospital lang ako one time, nung... Pinunyag mo naman, quiz, na uto-uto tayo nung bata pa tayo. Parang ganun na nga. Ganun sa probinsya, di ba? Siguro, na-hospital lang ako one time nung talagang na-dengue ko. Parang ganun. Yun lang din yung time na na-hospital ako. Oo. Grabe kasi yun, di ba? Alam mo naman, dengue, Yun nakakamatay, talaga kahit di ba? ilang beses ka mag-doktor kwak-kwak, wala yun. Baka sabihin yan, baka may naipit ka lang na duwende. Oo. Diyan ka lang, ang itim-itim na ng mukha kapahid nung uling, di ka pa din gumagaling. So, yun nga mga gagawin natin. Kayo ba? Paano ba kayo, nung mga tatay nyo nun? Paano kayo pinalaki ng tatay nyo? Yun. Comment nyo nga dyan sa baba. Yun. Tapos, napansin mo ba na ang tatay mo ay may mga bagay din na tinatago? Toshi? Oo, normal na yan sa mga tatay. Yung kung may mga problema, yung may problema sa finances or anything man sa pamilya. Hindi niya yan sasabihin agad. Kasi syempre, 'di ba, naging parang belief kasi natin lalo dito sa Pilipinas, lalo na yung mga tatay na yung tatay dapat ang didiskarte para maresolbahan yung mga problemang ganun. Tama. 'Di ba, quiz? Yup. Ikaw, Ange. Oo. Yung bata pa, tinatago talaga nila yung mga problema nila. Mostly about, kasi mahirap paglipat lang dito. Ang daming papeles, kailangan gawin, ang mahal. Nung lumipat Tinago ba? yun lahat. Nung lumipat ba kayo dyan? As in,
okay na ba agad or talagang ang hirap nung transition from Philippines tapos to US? Parang ganun. Yung official papers, mahirap. 10 years kami, green card. Ah, So, okay. for 10 years, ang daming tinatago sa akin na problema. sa Pero ayaw bagay. kasi nila din mag-stress ako or mag-isip. Kasi gusto nila talaga like, focus ako sa school. Mhm. So, alam ko, tinatago nila yung mga struggles nila dito. Sa bagay. Tama. Ako naman, um, ako kasi pag, yun nga, pag may, usually talaga ang problema lang naman kasi is isa. Yung problema sa pera. Di ba? Yun Na- lang. Yun nga, yun yung laging tinatag. Ako talaga yung emotion ko. Kahit nga pag may sakit ako, tinatago ko sa anak ko. Kasi nga ayoko naman mag-alala siya. Or ayoko naman na gusto ko ano lang siya, lagi lang siyang masaya, parang ganun. Yun nga lang, ayoko lang kasi na ginagawa ng anak ko ay lagi nang nakababad sa cellphone. Kasi nga, iba na yung generation ngayon. Lagi na nakababad Mga sa... iPad kids na. Yung oo nga eh. Yung pag kinuha mo, yung parang, naging PW din ako. Joke lang. Oy, Joke lang yun. Pero parang ganun maawa eh. kayo Parang, YouTube, maawa kayo Spotify. Wag parang ano kasi, di ba? Parang, joke. sorry po. Hindi po yun. Joke lang yun. Hindi, ano kasi, huwag ka nakaling tumawa. Hindi. Ano kasi, yung mga bata kasi ngayon, hindi mo na maalis sa kanila yung gadgets. Lalo na yung phone, yung mga ganun. So, wala eh. Kasalanan din talaga namin mga millennials eh. Kasi sabi namin, yung mga naranasan namin, hindi namin paparana sa anak namin. O, yan tuloy. Kahit Yung- na. Ayoko na dagdagan pa. Pero parang Pero ganun nga. mas enjoy pa din naman yung libangan natin nung dati ng mga bata pa Oo tayo. naman. Pero yun kasing sinasabi na, uy, yung ayoko iparana sa anak ko. Yun, ginawa ko, yung word na yun, saktong word na yun, Oo. sinabi ko rin yun sa sarili ko or sa asawa ko na ayoko iparana sa anak ko. Yung mga naranasan kong hirap noon, parang ganun, o tingnan mo tuloy, ganun talaga, lahat talaga nangyari. Gagawan mo to, Koys. Oo nga, lahat naman eh. Lahat naman siguro, kaya ganun. iPad kid na tuloy siya. Pero ang kagandahan na nagustuhan ko sa anak ko is gamer siya din, katulad ko. Mahilig siya maglaro. Ah. Yun. So, meron siyang Roblox. Sabi ko, ayoko sa Roblox kasi yung Minecraft nga, di ba, Angie, ayoko. Pinagtitripan Ayaw ko mo kaya? yun eh. Oo. Pinagtitripan ko yun si Ana pag nabisita ako nung dati. Oo. Naglalaro yun, tinatanggal ko yung saksak nung yung charger Charger. ng laptop niya. Naglalag na yun. Yun. So, yun nga. Well, ganun talaga. Mga gaginatics na millennials, alam mo na, kasalanan po natin Kasalanan yun, nyo ha? to. Kung bakit sila nagkaganyan. Pero, yun nga, tingnan na lang natin, suportahan na lang natin, malay nyo, may, on the future, baka, ano naman, may maganda namang may dulot, diba? Tingnan lang natin. Support na lang tayo, ah. Huwag na tayo mag-ano-ano pa dyan, na mga kabataan ngayon, ang ina, ganyan. Yakin, Sino mga kasi ganyan. yun? Sino Diba? kasi yun yung nagsabi na Bago na- ang kabataan daw ay weak? Yun, pukin ng ina mo, senador. Joke lang. Alam mo naman, ano tayo, BBM. BBM. Joke. Ayoko rin. So, ano yung combo, ano yung common tatay habits? Ano yung Combo common, gutom na. Ano yung common tatay habits na nakikita nyo? Like, bibigay ako. Kunyari, yung tatay, common habits niyan, yung nakakatulog agad. Tapos sa Oo. pagkain, tahimik. Tapos, yung tatay na biglang mainit ulo. Ganon. Oo, Kayo, yun. ano yung mga common tatay habits na alam nyo? Malakas sumilik pag natulog. Yun. Yun. Ikaw, Di Angie. maski
lahat kaming kasama niya sa kwarto, gigising eh. Ikaw, Angie. Laging nakatulog sa front ng TV. Yun. Oo. Laging ganun, no? Pag kasi, pag may edad na talaga, iba na talaga. Ako nga, one time, sabi ko, uy, tama-tama, off ako. Maglalaro ako. Di naglalaro ako. Tapos, di ko alam na kaganito na pala. Tulog na pala ako. Nakatulog na pala ako. Well, sabi ko, okay, sign of aging na to talaga. Sign of aging na to. Ang nakakatawa pa dyan, yung di ba nanonood ng TV? Mhm. Tapos pag pinatay mo yung TV, magigising Gising. siya. Ba't mo Magagalit. pinatay? Nanonood daw. Nanonood tulog. Kasi, Nakikinig daw. ang explanation naman doon ay white noise kasi yun. Kaya nakakatulog White sila. noise. Diba? Diba? Kaya Hindi naman ganun. static yung eh. May sasali. Ganun. Parang ganun. Saka yung mga habits ng tatay. Ano pa ba yung ibang habits ng mga tatay? Nagiinom. Joke. Oo. Yung noon, lalo yung noon pa na, hindi. Sabihin na natin yung yung noong panahon. Oo, laging nagiinom ang mga tatay, ah. Mm-mm. Laging, Malaki tiyan. Fruit. yun, laging malaking tiyan. Ganon. Ganon yung mga karaniwang, sabihin na lang natin Pinoy, mga Pinoy na tatay, di ba? Yung ganon. So, Wow. ano pa ba? Laging walang damit. Lang t-shirt. Walang t-shirt sa bahay. Di ba? Tapos Wala, laging mainit naka-short. dito sa Pilipinas eh. Laging naka-short, laging nakapaa. Ganon. Sa bahay. Ano pa ba? Meron pa yan yung pag sa inuman yung tatawagin ka tapos bili ka ng yelo o kaya pulutan sa Oo. tindahan ni tapos sa'yo na yung sukli para lang sumunod. Sa yung sukli, ang sukli, piso. Ang mabibili mo lang yung apisuin. Pero ngayon wala nang ganun eh. Wala na. Wala Dati na. candy pwede. Oo. Ngayon wala na. Wala ka na mabibili sa piso. Ganun. Tapos, meron pa. Ang mga tatay ay merong arthritis or gout. My God. Yun. Yung mga common na tatay. Yan ang mga tatay habits na, ang sakit. Sakit ng paa ko. Ganun. Sakit Kung ng hindi yung likod, yung magpapahilot pa sa'yo, yung papaapakan sa'yo yung Yun. likod. Magpalagay ng salompas. Ay, ito yung tatay habits. Mang-utos. yan. Tama. Parang yung nakikita natin sa mga reels ngayon, yung kunyari, tapos ka na kumain, tapos bigla mong ilalagay naisip mong ilagay na yon sa hugasan, pero bigla mong naisip, ay, may anak na pala ako. Tapos yun, utusan mo na siya. Pakilagay nga to sa hugasan. Di ba? Gaganti-ganti ba? Oh, ganti-ganti ba Ganun na. Kung dati ikaw yung inutusan, ngayon ikaw mag-utos ngayon, di ba? Yun. Kung sa tingin nyo, kung may emotional breakdown yung mga tatay natin, ano kaya itsura nun sa tingin nyo? Tofi. Wala na. Yan? Gulong-gulong na yun sa sahig, tas naiyak. Breakdown. Ganon. Ikaw, Hindi, kung Angie, sa iisipin mo tingin naman kasi ay, yung mga types ng problemang hinahandle ng mga tatay natin, di ba? Mhm. Kung hindi ka talaga malakas mentally, baka baliw na yung mga tatay natin. Mhm. Tabagay. Ikaw, Angie, ano ba yung kung may emotional breakdown ng mga tatay, ano sa tingin mo yung itsura nun? Kung mag-emotional breakdown yung tatay, meaning nasa limit na siya talaga. Kasi ang daming tatay, like, wala talagang show na emotion. So, feel ko like umiiyak sila talaga. Like, sobrang pagod na. Parang mental breakdown ng normal teenager, ganun. Mhm. Hmm. Ganito po, mga gagawin natin ang itsura ng mga tatay. Pa-demonstrate, Kuya Lai. Ha? Kaya pag may... Pa-demonstrate. Oo, kasi nga tatay na ako, di ba? Ganito mag-emotional breakdown ng mga tatay. Ang itsura kasi, di ba ang tanong, ano kaya itsura nun? Ganito. Parang tanga. Tapos,
syempre, alam naman natin mga gaganatics na may mga tatay talagang hindi rin tayo, hindi na, yung sobrang higpit, may mga tatay din na sobrang luwag, yung hindi kayo pinapagalitan, may mga tatay na nambubugbog, may mga tatay na, ano lang, pinapabayaan ka lang, meron din mga tatay, iba't iba yung klase ng mga tatay, di ba? Kaya sa mga, mga tatay natin dyan, syempre, yung mga tatay na hindi hindi pinanindigan, parang 'di ba? Ay hindi pala tatay tawag doon, 'di ba? Yung mga hindi na nagano. May mga tatay din na nanay na tumatay yung tatay, 'di ba? Mga ganun. Depende talaga sa sitwasyon or sa nangyayari sa atin. So, Toshi, ano ang message mo sa tatay mo? Bawal umiyak. Ano? Bawal umiyak, nag-iyak na talaga. Cue the sad music. Wala lang, message ko kay Papa. Salamat sa walang sawang sakripisyo nyo ni Mama sa aming magkakapatid. And yun, dahil sa sakripisyo nyo, nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala na pag may trabaho na ako, tutulungan ko kayo. And yun, alam kong grabe din kasi problema na pinag-ano ni Papa na-experience niya na talagang niya na hindi ipaano sa amin. Kaya yan. Love you pa. Respeto. Yun. Ikaw naman, Angie. Naman, strong ako. Strong siya. Salamat lang sa lahat na ginagawa niya sa buhay. Para sa buhay ko dito. Kasi kung hindi siya nagsasacrifice, hindi mahirap yung trabaho niya, then and I wouldn't be here sa where my life is. Naka 4-year college ako dito. Nakasarili akong place, my own life, kasi with their support, always anong ginagawa ko, sinusuportahan niya. So, I appreciate that all the time. May tanong pala ako muna, Angie, bago Talaga bang pag nasa US ka, dapat ba talaga kailangan mo nang bumukod pag 18 ka na? Normal talaga yun sa... Hindi naman yung Sa'yo. like required, pero I feel like just normal lang yun dito. It's like a normal lifestyle. Like, kasi dito 18 considered adult ka na. And then most of the time nga pwede na ka na magtrabaho. So kaya gusto nila like umalis. Madaming pamilya ganun dito na dapat umalis ka na sa 18 ganun. Oo. Meron nga dyan yung, anak, kailan ka ba magbubukod sa amin? Bakit tay? Hindi naman sa pinapaalis ka na namin, pero parang ganun na. Bakit tay? Ayaw mo na ba akong kasama? Ayaw nyo ba kaming kasama? Ayaw nyo ba akong kasama dito sa bahay? Anak, Hindi 30 naman, ka na anak. lang. Anak, 30 ka. 30 ka na eh. Alis ka na. Kaya yun nga yung naging joke eh. Kasi dito sa US, alam ko nga, ang mga kabataan dito gustong-gusto na mag-move, diba? Parang gusto na rin, pag 18 na sila or something, pag may pera na sila or nagkatrabaho na sila, gusto nila magkaroon ng sariling buhay. Parang ganun. Umalis na sa... Alam ko diba ko is dyan sa US, dyan na yung may mga student loans sa mga school. Yun, di ba? Nagka-student loan ka ba dati? Dati ngayon. Okay, ngayon. So Taas talagang, ng student loans ko. Anong parang dati? ano yan? Hanggang ngayon. So parang ano yan? Aral ka, bayad later. Parang gano'n nangyayari. Parang afterpay. Ano yun? Mag-ano yun? Yung home credit daw ko is. Sige nga, kwenta mo nga sa akin. Kunyari, ang sahod mo ay $5,000. Okay.
Per Ilan yung month? binabawas? Ilan yung binabawas? Ilang percent na lang ang ibabawas nila sa student loan mo? Ano sahod? Like yung paycheck Sahod. ko? Oh, paycheck mo. Well, depende kasi, so, basically, kung mag-college ka, student loans, you don't have to pay up until 6 months after you graduate. Mhm. So, pwede ka mag 4-year college, wala kang babayaran. But after that, depende talaga sa'yo kung how much you wanna pay it off. Kasi kung, let's say, $10,000, gusto mo $1,000 a month bayaran, pwede na. And 10 months, bayad na. Okay. Depende So- talaga sa tao, how much Okay. you want to pay. Oo. Tapos meron din nakukulong dyan na ayaw talaga magbayad. I don't know. I haven't Yes. heard. Baka. Kasi dito sa Philippines hindi yan pwede. Na hindi Under bayaran. under Constitution, Philippine Constitution, yung mga utang is not a jailable offense. Ah. Pwede kang mapatawag sa court, pero ang possible lang nilang gawin sa'yo is iban ka sa institution nila. Mm. Mhm. Tama. Dito merong collection system. So if like you're past due ng bills mo, may sisend sila sa ibang agency in collections and then sila na mag-reach out sa'yo. But I don't know kung hindi mo sila babayaran, kung offense pa yan to go to jail. Yun hindi ko alam. Actually, wag na tayo mag-ano ng mga ganyan kasi haligi nga tayo eh. Kinakabahan ka na, no? Nagpaplano ka ba, Kois? Plano, joke. Nagpaplano ka ba mag-loan? Hindi. Ba't ako maglulong? Ay, siguro magpaplano ko pag pauwi na ako. Joke! Hindi na talaga binayaran, no? Hindi na binayaran eh. Wala na sa bansa eh. Hindi. Yun nga. Siyempre, pag may loan ka, bayaran mo. Pero sana, kasi meron din naman kasi talagang mga tao na nahirap talaga. Kahit gusto naman nilang bayaran, kung hindi naman sapat talaga yung sahod. Pero feel ko ang mga nagpapaloan ay meron din naman silang mode of payment na kayang-kaya mo, pero mas mataas nga lang interest. Parang ganun. Depende pa rin Ganyan sa... naman yan usually. Oo. Ganyan yan usually, Kuis. The lesser amount yung babayaran mo, the more yung ilalagay nilang increment or interest. So, yun nga. Yung message ko naman sa sarili ko. Ay, yung Wala man message ko sa... i-message mo. Alam mo Wala man yung i-message mo pa si Tito eh. Wala na. hindi, Paano yung alam mo, malalaman? yun na nga eh. Pero may message ako sa kanya na stay put ka na lang dyan. Natural. Matakot ka kung babangon pa yun. Saan siya pupunta? Sa papa ko, stay put ka lang dyan, ha? Kagagala. Pahinga na Takot Pahinga ako. na. Takot ako. Pero syempre, pasalamat pa rin ako sa kanya kasi kung wala siya, wala rin naman ako dito sa mundong ito, 'di ba? Saka Tama, kahit tama. papaano, Lalim. bago kami naghirap noon, kasi naghirap kami nung namatay na yung father ko, parang ganun. Parang grabe yun eh. Pero naparanas naman niya sa akin yung ganda ng buhay nung buhay pa siya kasi kahit yun, namamalo yun. As in talagang pag gusto, kung ano yung gusto mo, ibibigay. Parang ganun. Meron Alala ko akong nga, di ba si Tito nung nagbili sa inyo nung yung uso dati na console, yung Family home entertainment computer. system, yung family computer ang tawag sa Oo. atin. Yung Oo. ang bala ganito kalaki tapos hihipan mo muna Di ko, bago isalpa. di ko alam kung anong tawag sa dito sa US pero family computer kasi sa Pinas tawag. Famicom. Oo. Or sa Pinas lang talaga siya na parang siya DS style dito sa US. Alala ko Parang din sa nun, ganun. di ba Kois yung mga games nyo nun? Isang supot na malaki puno. Oo, yun. So, yun nga, di ba? So, pasalamat din ako kasi di ko lang nun kasi nung bata pa kami, malikot kami, gusto namin nakakambal ko na ayaw namin matulog sa hapon. Right? So, ang ginagawa niya, sinasamahan niya kaming matulog para matulog kami. Tapos ang nangyayari niyan, pag tulog na yung papa namin, saka kami Lalabas kayo. lalabas, gaganyan lang kami. Tapos lalabas na kami maglalaro. Yun.
Tas basta maraming ano. Ganun talaga yung mga naalala ko ng papa ko. Alaala ng papa ko. Parang ganun. So, kaya, Ay, boys. yun nga. Basta salamat pa rin sa kanya. Kahit 7 years ko lang siyang nakilala. Parang ganun. Gone too soon but second never grade? forgotten. Oo. 7 years ko lang siya. Oo, yun. Pero syempre, marami pa rin naman akong, hindi ko siya makakalimutan. Ganun. Alam mo, nung namatay nga yung papa ko nun, para akong tanga na may time na umakyat ako kasi sinilip ko yung kabaong niya. Tapos sabi ko, nakita ko yung mata niya, gumalaw yung pumitik. Gumanan yung ano niya, yung Twitch. nag-twitch. Sabi ko, gising na. Matakot ka talaga pag gumising na yun. Di ba rin ba, sa Pinas, ang pamahiin ay huwag kang susuot ng kung anong kulay. Dapat ano lang, yung black and white lang. Nung bata ako, nung binuburol yung papa ko, meron ako damit, Counter-Strike, pula pa yung kulay. Hindi ang Bongga-bongga. di naman kasi di naman ang alam ko, di naman pinag-istriktuhan yung yung mga bata. Saka si si Toshi nun, nasa pa siya, nasa tiyan pa ng mama niya. Nung time na yun, kaya bihirang pumunta yung mama ni Toshi doon sa Kasi nga, pa lang si Toshi nun, Pitus. Hindi ko alam kung ilang buwan. June, July, August, September. 3 na si Toshi nun, 5 months na si Toshi. Or 6. Yun. So, Ako yung pa lamang, nagta-transform pa lamang. transform. Ikaw si Cell. So, yun nga. Anong masasabi nyo sa mga tatay sa buong mundo? Or sa Pilipinas na lang. Yan. Ikaw, Toshi? Saludo sa mga tatay. Yun, parang wala. Saludo sa mga tatay na ginagampanan yung mga responsibilidad nila sa pamilya nila. Kasi, di natin alam yung mga sitwasyon na pinagdadaanan nila eh. Yep. So, yeah. Saludo lang and respeto sa kanila. Yun. Ikaw naman, Angie. Happy Father's Day sa mga tatay sa Pinas. Alam ko mahirap mag-express ng feelings, pero appreciated naman lahat na ginagawa niyo sa lahat. Para sa mga asawa niyo, para sa mga kids, gano'n. Okay. So, ako naman, syempre, Happy Father's Day sa inyo. Lalo na sa mga tatay lang talaga. Yung mga walang kwentang tatay, wag na yan. Wag na ginigrit yan. Diba? Sino ba kayo? Sino ba kayo? Ha? Sperm donor lang naman kayo, Diba? So, Bakit yun nga. deserve nyo ba? Oo nga. Bakit deserve nyo ba yung greetings ko? Ha? Hindi. Yung, kasi alam nyo naman mga gaginatics, yung haligi talaga is, hindi lang yan matibay. Minsan, tahimik lang kasi, yun nga, Si Mark. tahimik lang siya kasi wala siyang choice na maging mahina. Ganun talaga yung mga tatay. Kailangan, Si Mark. yun. Ay, si Mark lang pala yung senador. Pukin ng ina. Isa pa Si yan. Mark. Tahimik lang. Tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Yun, pero yun nga, hindi lahat ng tatay expressive. Depende pa rin kasi. May mga tatay kasi talagang joker, di ba? Siguro okay naman yung mga ganun. Pero ayoko namang, ako kasi, yun nga, pero feel ko, nagjo-joke ako sa anak ko nga. Nagjo-joke pala ako sa anak ko. Tapos nainis lang sa akin yung anak ko. Ganun. Pero yun nga, hindi ibig sabihin nun. Kasi nagjo-joke, gino-joke ko kasi yun lagi yung anak ko. Iniinis Iba ko naman lagi. kasi ang humor nila, nila Yana. Hindi kasi ang ko naman, natutuwa talaga ako pag nainis yung anak ko o kahit asawa ko. Yun yung kasiyahan ko, yung nainis ko sila. Parang ganun. Oo, yung ewan, iba talaga yung parang ibig sabihin kasi
pwede pa pala akong mag-joke or pwede pa pala akong mang-inis. Ibig sabihin, ano pa ako, parang, ang tawag doon, effective pa. Yung pang-iinis ko. Siguro malulungkot ako pag hindi ko na sila kayang inisin. Like, hindi ka napapansinin. Oo, parang ganun. yun Yung parang, pangit na nung joke ko, kailangan ko na ganun. Pero hanggang ngayon, basta ngayon, kaya ko, pag hanggat nainis ko silang dalawa, yun, masaya ako. Keep it up, Linus. Wow. Naging Pinuri message mo to talaga yung myself. sarili, ah. Yun Masabi ko ang- lang, keep it up, self. Yep. Thank you. Kaya natin thank to. you. Alam mo yung nasa reels, yung yung nanonood ng movie, tas ikaw lang mag-isa, tas biglang may nakipag-appear ka, tas multo na Oo, pala. tapos may naki-appear. Parang ganun. Parang, okay, sinong nag-tap sa akin? Sinong nag-tap sa akin ngayon? Parang ganun. So, yun nga. Sa mga gaginatics, baka pwede nyo mang yakapin yung tatay nyo dyan at sabihin na Happy Father's Day, di ba? At kunting sabi naman na dyan na Paano ko mayayakap? Ang layo-layo ni Papa. sa mga gaginatics, ngani! Hindi, sabihin mo lang na salamat. Kahit ganun lang, one word lang. Kahit wag na muna yung I love you na. Alam kong mahihain ka eh. Sabihin mo lang na salamat. Yun lang. Isang salamat lang. Eh. Isang salamat lang, tapos sabay sabing, paanong ulam? Palamunin pala eh. No? Sasabihin na, ito na, ibabalik na. Bago natin tapusin to, ito muna yung joke. Di ba? Hindi, sasabihin niya, salamat. Tapos sasabihin ng Papa, ina mo, 30 years old ka na, nandito ka pa rin sa bahay. Nandito ka pa rin sa bahay. Lumayas ka na. Ay, nako, diba? So, yun mga gaginatics. Thank you. Una-una, thank you kay Angie kasi syempre naging guest natin siya. At nahugot ko siya ng ilang oras lang na sinabihan ko siya. Umuo naman siya. Ayaw niya nga sana. Pero napilit naman. Thank you kay Angie. Thank you sa'yo. Yun. Paano yung pilit ko? Sige na. Hindi, yun nga. Thank you kay Angie sa pag-guest. Sana maulit pa to. Yun. And syempre, sa, ano ba to? Ay, yun nga. Pag nagustuhan nyo guys yung mga episode na to, pakirate naman kami ng 5 star. At syempre, huwag nyo naman kalimutan. Follow nyo naman kami sa, socials namin. Yung sa Facebook, meron kami Gagi Podcast with Linus and Toshi. And syempre, meron din kaming makinig na kayo sa Spotify namin, Gagi Podcast with Linus and Toshi. YouTube, Gagi Podcast with Linus and Toshi. And meron pala ako, pero ginawa ko ng kami. Yun, di ako nakapag-post masyado doon. TikTok is Gagi Podcast on Spotify, yun. At syempre, si Kuya Linus. yun. At sa mga gusto mag-share ng letter, meron na pwede, kung ayaw nyong mag-send sa email, meron na kaming Reddit. Ang pangalan ay, anong tawag ng pangalan nun? Gagi something. I forgot. Pero tingnan na lang. Nasa Ilagay na lang sa nasa link, ay nasa comment section yung link. Yun guys. At syempre, thank you guys sa mga bagong followers at sa mga listeners natin. Thank you. At dumagdag na naman ang ating followers. Thank you guys. Sana maging masaya naman kayo. Pasensya na kung medyo kami. Minsan gago talaga mag-isip. Pero syempre lahat ng kakulitan namin. Ganito kami. Yun. At kung makikipapansin niyo po ako, nagsasalita po ako, pero ang totoo po ay tinitignan ko na at hinahanap ko na yung outro. Sabi na eh. Ina naman. Yan. Kaya Toshi, ikaw na. Hinahanap ulit eh. Kaya, samahan nyo kami sa susunod na episode. Same time. Same chaos. Kasama natin si Angie. This is Gagi Podcast saying, Pag hindi ka nag-I love you kay papa mo, piste ka. Bye-bye. Sayonara. bye.
malamang.